Magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live at sa mga kasama po natin dito sa ating Zoom. So nais ko po muna kayong batiin na Happy Easter po sa lahat. So ngayon po ako po muna ang inyong magiging lingkod na magiging tagapagdaloy po ng ating Biblical Spirituality Weekly. So na-miss ko po kayo dahil isang linggo po tayo, almost 2 weeks po tayong hindi nakapagkita. So bago po natin simulan ang ating Biblical Spirituality Weekly. Maraming salamat po sa Santissimo Rosario Parish, UST, dahil sila po ang ating host parish para po sa gabing ito. Na pamumunuan po ng ating summary for the last week's reflection, si Sister Rowena Dizon. Okay. Magandang gabi po sa lahat. Naririnig po ba ako? Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi po, Sister Rowena. Go po. Okay. So, ang ating pong summary ngayon ay medyo mahaba kahit po pinaigsi na po ni Father Ado yan. Ang pag-uusapan po natin ay ang iba't ibang katauhan o karakter na nakita natin sa nakaraang uh, gospel. Una po, si Pilato, ang unang tao na ating pagninilayan. Si Pilato ay isang taong may buong kamalayan o kaalaman na mas na inosente o walang kasalanan si Jesus. At pinipilit niyang gawan ito ng paraan upang mapakawalan. Pero nakakalungkot na ang mga tao ay pinili si Barrabas kaysa kay Jesus. Si Pilato, kahit alam niyang walang kasalanan, hindi niya maipagtanggol si Jesus. Bakit? Sapagkat mayroon siyang kahinaan. Ano ang kahinaan niya? Yung kumbaga sa English ang tinatawag na self-preservation, na inuna niya ang sarili niyang interest. Kaya kahit alam niya na hindi tama ang ginawang ng mga tao, paghusga at paghatol na si Jesus ang ipako ay wala siyang nagawa. Okay? So, ang pangalawang katauhan na pagninilayan natin ay si Herodes. Si Herodes ay hari ng Galilea. At nung malaman ni Pilato na si Jesus ay galing sa Galilea, ipinabalik niya ito kay Herodes. Si Herodes ay matagal nang gustong makilala at makaharap si Jesus dahil si Jesus ay napapabalitang maraming ginawang himala. Pero sa kaloob-looban ni Herodes, ang gusto niya lang ay ma-entertain at masiyahan sa mga magiging sagot ni Jesucristo sa kanya. Pero hindi nga siya hindi nga na-satisfy si Herodes sa mga sagot ni Jesus. Kaya ang ginawa niya, kasama ng mga soldiers or sundalo, pinahirapan nila si Jesus. Nabanggit ni Father Adon na ang panganib sa kasalukuyang panahon ay baka ang mga tao na ay naghihintay na lamang ng mga bagong pakulo o magandang palabas na maaaring gawing panibagong activity o gawain ng simbahan. At ang panganib dito, kung hindi ma-satisfy ang ating mga curiosity bilang mga taong nagninilay o nagdiriwang ng mahal na araw, ay baka mawala ang focus natin sa katotohanan o sa
focus na ang sentro ng pagdiriwang ng mahal na araw ay ang pagpapakasakit ni Hesus Kristo. Okay? Sa ikatlong katauhan, ito ay ang pununong relihiyoso. Ito ay mga taong galit at takot kay Jesus. Bakit? Kasi si Jesus ay mas kinikilala na ng mga tao noong mga panahon na yon. At alam ng mga relihiyoso dito na mas may kapangyarihan si Jesus sa kanila. Bukod sa ito ay naging popular na. At syempre ayaw nila yon. Mas gusto nilang nasa kanila ang sentro o ang focus ng atensyon ng mga tao. Gusto nila sa kanila lamang. So ano ba ang panganib nito sa ating mga laiko? Ang panganib nito ay alam natin na sometimes, 'di ba sa simbahan, hindi lahat may mga tao talaga, may mga laiko talaga na sincere ang paglilingkod nila sa simbahan. Pero ang nakakalungkot isipin na may mga tao rin na nagsusearch sa simbahan pero meron silang mga hidden motives. Ang isang in example dito ni Father Ado ay yung bang may mga taong yung nagsisearch sila pero ang gusto nila yung ang papuri ay sa kanila. Ito yung mga taong walang kababaan ng loob. At dahil sa ganitong pangyayari, nawawala ng kabuluhan ang pagdiriwang ng mahal na araw. Kapag ang sentro ay nawawala kay Jesus at gusto nilang i-focus sa kanila. Yun po ang karakter ng pinunong relihiyoso. At ang pang-apat po ay ang crowd o ang madlang tao. Ito yung mga taong mga taong madaling mapaniwala. Yung tinatawag sa English na easily swayed. Walang paninindigan, nagpapadala sa emosyon, walang self-identity, nagpapadala sa agos ng buhay. Kaya nga nang dumating si Jesus sa Jerusalem, sila ay nakikisigaw at nakikisaya, nakikigalak sa mga tao. Ngunit ng pagkaraan ng ilang araw at si Jesus nga ay hinatulan at pinapipili na nga ni Pilato ang mga tao kung sino ang palalayain kay Barabas at kay Yesu Kristo, nang marinig nilang ang pinipili ng mga nakakarami ay si Barabas, nakisunod din sila at nakisunod sila ayon sa gusto ng nakakarami kahit na mali o kasalanan na wala silang naiintindihan yung tinatawag sa English na loss of the sense of sin na maraming ginagaya ang mga tao ngayon na fat na hindi naman nila naiintindihan pero dahil mas marami ang gumagawa, sumusunod lang sila sa agos. Sabi nga ni Father Ado, nakakalungkot isipin na maraming tao na kung ano yung uso ay nakikiuso kahit mali na. Yun pa din ang gagawin nila kasi hindi nila naiintindihan. Dahil uso lang yun, sige lang. Nabanggit din niya ni Father Ado yung isang nauusong trending ngayon sa mga tao na sa panahon ng mahal na araw, doon nila itinatapat yung pagbabakasyon sa mga beaches, to catch up with friends, and to have that yung much-awaited rest dahil ang mga tao ngayon ay puro trabaho ng trabaho. Yung iba nagpupunta pa sa ibang bansa just to give their bodies much needed rest. Pero ang mahal na araw ay hindi puro para sa pagpapahinga, kundi para sa pagninilay ng ginawang pagsasakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Ito yung tinatawag nila na crowd mentality. Maraming gumagawa. So ang naging trending nga po ngayon, ang Holy Week ay nagiging holiday week. So yun po ang panganib. Nami po. Sa ikalimang katauhan, itong si Simon Sirene ay isa sa mga gusto ko o isa sa mga nagustuhan kong katauhan. Bakit? Dahil si Simon Sirene ay isang tao, simpleng tao lamang na itinakda ng Panginoon upang makibahagi sa pagdurusa ng Panginoon. Okay? Siya ay isang simpleng tao na dumadaan lamang sa eksena ng pagpapasa ni Jesucristo ng krus, pero siya ay sapilitang pinagbuhat ng krus ni Kristo.
Ang katauhan ni Simon Serene ay panawagan para sa lahat, sa ating lahat, ng pakikipag-isa sa pagdurusa ng Panginoon. At itong mahal na araw, ito yung pinaka magandang paalala sa atin na tayo ay makiisa. Kung tayo ay tutugon sa panawagang ito, ay magiging makabuluhan ang ating pagdiriwang ng mahal na araw. At sana, hindi lang po sa mahal na araw tayo maging Simon Serene, kundi sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa tao. Sana po makita ng ating puso at ng ating mata yung mga tao ipinadala ng Panginoon upang tayo maging Simon Serene sa kanila. At sana rin po magkaroon din tayo ng pagkakataong makatagpo ng Simon Serene sa ating mga pangangailangan. Okay? Ang ika-anim po na karakter o katauhan ay ang mga babae sa Jerusalem. Sa unang tingin po, parang masyadong madadrama ang mga babae ng Jerusalem. Ito po ay dahil ang mga babae ng mga Jerusalem ay mga magulang, ang mga inana. So alam niyo po, ang mga nanay, nakaka-relate ako dito, pag nakakakita po ng pagpipigati, ng paghihirap ng mga batang lalaki o ng mga anak ng mga tao, lagi nilang na-associate na, nako, sana wag mangyari ito sa aking mga anak. So ito pong mga nanay na ito, mga babae na ito ng Jerusalem, madaling maantig ang puso nila. Kaya nang nakita nilang si Jesus ay nagpapasa ng krus, sila ay nag-iyakan. At naantig ang puso nila sa ganitong pagdurusang nakikita nila sa kanilang harapan. Pero sinabi sa kanila ng Panginoon, huwag siyang tangisan. Sa halip, ang tangisan ay ang kanilang mga anak. Bakit nga ba sinabi ni Jesus na huwag siyang tangisan? Bagkus ang mga anak nila ang tangisan. Sapagkat para kay Jesus, kung hindi sila maniniwalang siya ang tunay na Mesiyas, ay siguradong kapahamakan ang darating sa kanilang bayan. At siyempre, pati ang kanilang mga anak ay maaaring matamay. Maaari nating makita na ang mahal na araw ay isang drama dahil sa mayroong involved na matinding emosyon ng pagkaantig at pagkaawa. Pero ang emosyon po ay volatile, yung madali pong nag-iiba-iba. Kaya kung sa emosyon po natin, ibabatay ang ating pananampalataya. Kung nawala na po ating uh, yung ating nararamdaman na matinding pagkaawa o pagmamahal sa Panginoon, nawawala po. Ang ating pananampalataya dapat ay hindi nakabase lamang sa emosyon, kundi sa ating paninindigan, sa ating pagkaunawa ng ginawang pagsasakripisyo ni Jesus sa ating kaligtasan. Okay? Ang ikapitong karakter na ating pagninilayan ay ang mga sundalo. Ito po, ang mga sundalo po ay mga bayaran, at dahil bayaran sila, syempre, sunod-sunuran po sila sa mga inuutos sa kanila. Kumbaga, kung sino ang may kapangyarihan, sino ang magbibigay sa kanila ng bayad, doon sila sumusunod. Okay? At nakakalungkot pong isipin na sa panahon ngayon, ang ganitong sitwasyon ay maaaring matagpuan even sa loob ng simbahan. Di po ba, ang isang magandang hinalimbawa ni Father Ado ay, kunwari po, tayo po nagsisilbi sa simbahan at yung pong parish priest ay malapit sa atin, tayo po ang binibigyan ng maraming authority, kasama niya na nagde-decide kung ano po ba yung mga mas magandang gawain sa simbahan. Kung nawala na po yung bagong parish priest, ang dating parish priest at nagkaroon ng panibagong parish priest at hindi ka na malapit, parang alam niyo yon, ang sentro, ang nagiging trending din minsan sa ibang simbahan ay ang nagiging sentro nila na pagsisilbi ay ang parish priest, hindi rin po doon sa Panginoon. So, ang dapat po, di ba, yung kung magpalit-palit man ang parish priest, ang ating pong sentro ng paglilingkod ay ang pag-ibig at pasasalamat natin sa Panginoon. Kaya tayo na nag-i-stay sa simbahan. Okay. Ito ay isang daan natin ng pakikibahagi ng paghihirap, at ang focus natin ay sa Panginoon at hindi sa mga may kapangyarihan o ng paiba't ibang papalit-palit na mga parish priest. Okay?
So sa ikawalong pagkatauhan, itong magnanakaw. Ito po yung paborito kong uh, katauhan. Nakaka-relate ako ng mabuti sapagkat alam po natin lahat tayo ay mayroong kasalanan. Ngunit ang magnanakaw na ito ay tinuguri ang mabuting magnanakaw. Bakit? Dahil nakita ng kanyang puso, nakita ng kanyang mata ang kanyang kasalanan. At ang isang tao, para makita ang kanyang kasalanan, ma-admit niya, aware siya na hindi siya perpekto at nagkakaroon siya ng kasalanan, ibig sabihin po ay mayroong humility sa puso niya. Kaya nakita niya ang pag-admit po na ikaw ay nagkasala, ang simula ng salvation. At ito po mismo ang nangyari sa mabuting magnanakaw. Kasi pinagsabihan niya, nakita niya na aware siya na siya ay nagkasala. At si Jesus na kasama nilang pinarusahan at ipinako sa krus ay walang kasalanan. So, pinagsabihan niya ang kanyang kasamang magnanakaw na tigilan na ang pasaring kay Jesus. At siya mismo ay namanhid, humingi ng awa sa Panginoon. At dahil sa kanyang ito yung naging sa kanyang kababaan ng loob at pagsisisi at pagtitika. Ito yung naging susi mismo upang siya ay makapanhig sa kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat siya ay pinangakuan ng Panginoon na noong ding araw na iyon ay isasama siya sa paraiso. Okay? Sa ikasyampu na nakatauhan, ito ay ang centurion. Ang centurion ay ang leader ng mga sundalo, ang kapitan. Ito po, according sa mga nag-interpret, ay hindi raw kasama sa mga nagpahirap kay Jesus. Pero nakita ng mata at puso niya na si Jesus ay isang taong matuwid at taong walang kasalanan. At ang pangyayaring ito, ang pagkakapako ni Kristo at pagkamatay sa krus, ang naging daan upang itong centurion na ito ay mag ay maging Kristiyano. At sabi nga sa sa mga naging tradisyon, ito raw ay hindi lang naging Kristiyano kundi naging isang martir pa. Ang panahon ng mahal na araw ay para rin sa mga taong malayo sa Diyos. Maliwanag po ito sa katauhan ng centurion. At ito ang panahon para anyayahan natin yung mga kapatid natin na hiwalay sa ating pananampalataya. Maaari natin silang anyayahan na makiisa sa paghihirap ni Jesus sa mga ating gawain sa simbahan na maaaring magsimula ng kanilang bagong pananampalataya. Di po ba sa pagka Easter Vigil, meron tayong tinatawag ng mga catechumens. Meron po tayong mga nahihikayat na pagkatapos ng mga katesismo at paliwanag, ay tinatanggap ang panibagong pananampalataya. Ang pananampalataya, paniniwala kay Heso Kristo. So, ang pinakasampu at pinakahuli, pero pinakamahalagang katauhan ay ang Panginoong Heso Kristo mismo. Dito po sa ebanghelyo na ito, mayroong pong dalawang huling salita si Kristo na sinabi. Ano po yun? Ito yung una. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Malalim ang kahulugan nito. Dahil ang unang kasalanan ng tao ay ang gustong magkaroon ng kaalaman. Nawalan sila ng paniniwala sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tinuksul sila ng demonyo. Sinabi ng Diablo na sa pamamagitan ng panlililang niya na sila ay magiging kasing talino ng Diyos. At pwede na silang magdesisyon ng para sa sarili nila. Sila ay bumagsak sa pagkakasala. Ito po ay naging kasalanan ng ating unang mga magulang na minana natin lahat na nahuhugasan lamang sa sakramento ng baptism. Ngayon, ang ikalawa pong sinabi ni Jesus ay, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito, inilabas ni Jesus ang kanyang huling hininga. Ito ay nakaugnay sa Genesis. Bakit? Di po ba sa Genesis sinasabi na nung nilikha ni Jesus
ni God the Father ang tao, ito ay kinuha niya sa alabok, sa lupa, iminolde, at ito ay binigyan niya ng buhay sa pamamagitan ng kanyang paghinga. Okay? Pero nung nagkasala ang tao, nawala yung buhay na to. Nawala yung hininga ng Diyos sa kanila. Nawala ang hininga ng, ng Diyos sa tao. Kaya sa tagpong ito ay kailangang ibigay muli ni Jesus ang huling hininga niya upang ang taong namatay dahil sa kasalanan ay muling mabuhay. Ito po ang napakagandang katauhan na nakasentro sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, na kahit na tayo ay nagkasala, pinili ng Panginoon na ibigay ang kanyang sariling buhay para sa atin at maibalik tayo sa grasya ng Panginoon. Yun po ang 10 karakter na pinagnilayan natin sa homilya na ito. At sa pagninilay natin ng iba't ibang katauhan, sana'y makarelate po tayo sa 2 o 3 katauhan upang magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa sa pagdiriwang ng mahal na araw. Mas mabigyan natin ng pagpapahalaga ang mga paghihirap, pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo alang-alin sa ating kaligtasan, at maiwasan natin ang mga panganib na maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan. So yun po ang summary ng nakaraang homilya. Salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po, Sis Rowena. At ngayon po, para naman po sa ating pambungad na panalangin, tinatawag po namin si Sis Blasilda Fabia po. Andiyan po ba si Sis Bessie Fabia? Opo, nandito po. Okay, magandang gabi po. Tayo na po manalangin sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa biyaya at pagkakataong ito. Ihanda mo kami sa aming pagbabasa at pagninilay ng iyong salita. Maging bukas nawa ang aming puso, isip at diwa sa iyong salita. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo kaming magnilay sa iyong salitang ng may pananampalataya. Alalahanin at isapuso namin lagi ang iyong salita na siyang tanglaw sa aming landas. Nawa ang kapangyarihang nito ang magbigay lakas sa amin upang mamuhay kami bilang iyong mga anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sis Bessie. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating pagtawag po sa banal na Espiritu Santo. Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo,
lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Para po sa pagbabasa ng ating ebanghelyo, natawag po namin si Sis Jo Danasa. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggong ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay sa kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabing nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo. Pagkatapos sila'y hiningahan niyan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Sabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayo'y magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, Sis Jo. So para po sa ating mga pagbabahagi, una po namin tinatawag po si Sister Cheryl Tan. Hello, good evening. Gandang gabi po. Um, Dito sa Ebanghelyo, ang um, ang gusto ko lang i-share na, na
Gusto ko lang i-share ito yung sinasabi niya na pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. At yung huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Ito po, kaya po, andito ako ako nga po pala si Cheryl, member po ng Paris Biblical Apostolate, ah, isang single mom. Kaya po nagsabi ako na mag-share ako kasi gusto, marami pong mga blessings, marami pong mga blessings si Lord na talagang itong linya na to na sinabi niya na maniwala ka kahit hindi ko siya nakikita. Talaga pong totoo po 'yun. Kasi kasi dati po hindi po talaga ako marami pa akong negativity sa buhay. Hindi po ako masyadong nagpi-pray, hindi po ako kumbaga kung ako po man ay magpe-pray shallow, hindi po galing sa puso. So, nung nagkaroon po ako ng problema at nagdumagdag pa yung mga problema na sa akin na mismo, pinag-pray ko na po, nagkaroon po ng pagbabago sa buhay ko. Nung, nung na, nung na-diagnose po ako na ako po ay may chronic disease, bigla pong nagbago yung pananaw ko na, kaya po ito siguro binigay ni Lord sa akin kasi kumbaga kailangan ko may magbago sa sarili ko para po magkaroon ako maging inspirasyon ako ng iba o kaya maging kapakipakinabang po ako sa mundong ito habang ako buhay. Ang ginawa ko po, binago ko po yung pag-iisip, yung kung ano yung binago ko yung ano yan, yung pananaw ko sa pang-araw-araw na na hin- sinasabi ko sa sarili ko na sa grabe ng problema na binibigay sa akin ni Lord, sa grabe ng problema na binibigay sa akin, mas malaki pa si Lord sa mga problema ko. Kaya hindi po ako sumusuko. Positive lang. Um, hindi ako dinadaig ng mga negativity, um, physical exhaustion, kasi yun po yung mga nararamdaman ko, literal na mga ganon. So, dito po, ang hirap po na maniwala ka na hindi mo talaga nakikita. Ang hirap po nun. Lalo na po kung hindi mo siya nararamdaman. Kaya po, di ba may sinasabi po na bakit tayo pag nag-umiiyak, nakapikit? Bakit tayo pag nagdi-dream, nakapikit? Kasi po, kapag kapag daw naniniwala ka na hindi mo nakikita, nararamdaman mo sa puso, mas mararamdaman, mas malalim daw po yun. So dati po hindi shallow po talaga ako mag-pray. Hindi po ako masyadong naniniwala hanggang sa nagkaroon po ako ng ganitong karamdaman na binigay sa akin. Binago ko po siya lahat. So ngayon po pag nagpi-pray ako kay Lord, sasabihin ko, um, ang panalangin ko, grateful po ako. Kahit binigyan niya ako ng sakit na ganito, pero hindi niya ako pero ako'y andito pa rin. Nakatayo pa rin ako, positive, magtatrabaho. Yun pa rin ang binigay ni Lord sa akin. Sa pang-araw-araw ko lang na nagigising ako, sobra na akong blessed noon. Kaya hindi ako nagtanim sa kanya ng kung ano man na bitterness o sinasabi na, oh ito, kasi may alagain ka pang anak, tapos may sakit ka pa. So, tapos kaming dalawa lang. So, kung sa iba po na mahina-hina ang paniniwala, hindi po talaga makakaya. Pero po, alam ko na nandyan si Lord sa akin. Kaya po hindi po ako natatakot na kung ano man ang mangyari sa akin, kung ano pa yung kahihinatnan nito, dahil alam ko na binigay ni Lord sa akin ito dahil may purpose siya. Kailangan kong
enlighten ng ibang tao, maging blessed sa ibang tao. Gawin ko siyang, kumbaga, yung nangyari sa akin na negative, na kung yung nangyari sa akin na sa iba negative, kailangan kong tanggapin at kailangan kong baguhin ang aking pag-iisip na kaya yung binigay sa'yo dahil may ibig sabihin yan. Saka yung mga bagay sa mundo, temporary lang. So, hindi ba ko po talaga, binago ko po talaga yung pagpaniniwala, pagtingin ko po sa araw-araw na pamumuhay. Kaya sobrang blessed, sobrang grateful ako every day kay Lord. Hindi ko man siya nakikita, nararamdaman ko po siya na lagi siyang nandito sa akin, lagi niya akong ginagabayan. Kasi kung hindi po siya gumagabay sa akin, hindi ko po ito makakaya. Lalo na po kung sobra-sobra. Pag wala siya, pag hindi mo siya dinamdam, kailangan kasi maramdaman mo siya, si Lord. Pasok mo siya sa buhay mo, maramdaman mo na dito ka sa akin kasi hindi ko to kaya. Dahil kapag, kapag tapos mo na yan sa araw-araw mo, pagdating mo sa bahay mo, mag-isa ka lang, wala ka ibang kasama, si Lord laging andyan. Kahit wala, mag-isa ka. Pero naniniwala ako at positive ako na si Lord katabi ko. Kahit saan. Kaya po nagpe-pray po ako sa Kanya lagi kapag alam kong hindi ko kaya. Pero po, nakakaya ko. Yun lang. Salamat Um, po. Maraming salamat po, Sister Sherry, sa iyong malalim na pagbabahagi po ng inyong buhay. So, ang ating susunod po na tagapagbahagi ay si Sis Janet at Chavez po. Sis Janet, andyan na rin po ba kayo? Sis Janet, ayan, Sis Janet. Unmute. Okay na po. Ayan po, sige po. Kapayapaan mula sa mabathalang Ama, mabathalang awa, manahan sa nasa. Magandang gabi po mga kapatid sa pananampalataya. Ang aking pong tunghayan na aral doon sa ating nabasa ay tungkol po sa communion, participation, and mission. Kasi bilang alagad ng ating Panginoon, tayo ay hinikayat na gaganap bilang kanyang mga disipulo. So ang unang kapayapaang binanggit ay ang ano ko doon ay do not fear for I am here. Linggo ng gabi yun, napakita siya sa kanyang, si Jesus napakita sa kanyang mga alagad. Pinakita niya ang kanyang kamay at tagiliran. At sa tagpong yun, nagpapatunay ang isang katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay, nalupig ang kamatayan, natagampayan ang kasalanan, at tayo ay bibigyan ng bagong buhay. Ba? Sa mga sugat at butas ng kanyang tagiliran, namumutawi ang mabathalang awa. Tayo bilang alagad ni Jesus ay binigyan rin ng pagkakataon na magkaroon ng tigib na pusong paniniwala na ang ating Panginoon ay buhay, buhay na buhay. Maging kasama natin at hindi tayo iiwanan. Maging kasama natin si Jesus sa ating buhay spiritual. At paano natin mapatunayan na si Jesus ay buhay, laman at dugo? Ang katotohanan na si Jesus ay buhay at hindi tayo iiwanan ay matunghayan natin sa banal na Eucharistia. Sa oras na tinanggap natin ang banal na Eucharistia, ang kanyang dugo at laman, si Jesus mismo ang nananahan sa atin at tayo naman ay nananahan sa kanya. Dahil daan, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating buhay. At pwede rin natin i-share yan sa ating mga kapatid. Pangalawang, nung kanyang sinabing, kung paano ako pinadala ng Ama, ay papadala ko rin kayo. So, ang ano ko dyan, go out from your comfort zone. Ito ay isang hamon sa atin bilang mga alagad ni Kristo. Natanggap natin ang kanyang habag at awa. Pinapalakas po ang ating sarili, physical man o spiritual.
sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang maging gabay natin upang maging handa tayong ipamahagi ang mabuting balita at ipangaral sa mga kapatid at kapwa na uhaw sa salita ng Diyos. Sa lahat ng tao, sa saang sulok ng mundo, huwag tayong mabalisa. Maghatid ng kapayapaan sa pamamagitan ng mga mabuting balita na atas sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pinatatag na ng Panginoong Hesus ang ating sarili bilang evangelizer at magkaroon sana tayo ng malakas na pananampalataya sa Kanya. Hindi lang malakas, maging matatag. Magkaroon din tayo ng lakas ng loob upang maghatid ng kapayapaan sa pamagitan ng pag-share ng mabuting balita sa ating kapwa. Yung pangatlo, to see is to believe. Yan si Tomas. Si Jesus ay ating Panginoon at Diyos. Iwaksi natin ang pagdududa at alinlangan sa ating pananampalataya. Taos puso tayong maniniwala, banal na Espiritu ay nananahana sa atin. Sa puso, isip, diwa, buhay, at sa ating spiritual na buhay din. At dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, nagkaroon tayo ng kapayapaan, mapayapang buhay, masagana, at ang dakilang pagmamahal, habag at awa ay nasa atin dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Bilang alagad ni Jesus, iwaksi natin ang katigasan ng puso, handang magpatawad, handang tumulong, gumawa ng mabuti sa kapwa, at mamuhay espiritual na badasalin. Ang kapayapaan ni Jesus na tanggap na natin, ang habag at awa ng mabathalang awa, tanggap na rin natin, lalong palakasin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Maging mabuting huwaran tayo. Gumawa ng mabuti at huwag kalimutan, sikapin natin ipamahagi ang mabuting balita sa kapwa. Tayo magiging example. Tayo magiging paa, kamay, at mata sa ating bilang tagapagmahagi ng mabuting balita natin. Amen. Maraming salamat po, Sis Janet. At para naman po sa ating exposition po ng ating ebanghelyo, narito po ang ating minister, si Father Adonis Saclolo. Gandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, no? Bible Apostles, Bible Coordinators, at higit sa lahat dun sa ating parish, no? Na nag-host sa atin ngayon ang Parish Biblical Apostolate ng UST, no? Salamat kila Sister Rowena, Sister Bless, Sister Jo, Sister Cheryl, at Sister Janet, no? Ngayon po, tayo ay nasa tinatawag na octave, no? Mahalaga ang octave. Ito yung 8 araw na pagdiriwang, ngunit ang pinagdiriwang dito ay isa lang pagdiriwang at ito yung Easter, no? Kaya nga kung magsisimba kayo kahit mga ordinary days ngayon, merong luwalhati sa Diyos, no? Merong glory kasi nga solemnity yung buong linggo, no? Mahalaga ito. At alam natin na yung bilang na 8 ay tumutukoy sa 8th day at ito yung everlasting life, no? Pagka binasa nga natin sa Catechism of the Catholic Church, yung araw daw ng linggo ay the 8th day, the first and the 8th day, dahil lampas na siya sa 7 days. Yung 7 days ay simbolo ng paglikha, creation. Ibig sabihin kapag 8th day, ito ay beyond creation at ito yun na yung buhay na walang hanggan, no? At napakaganda nga, no, dahil ito yung panahon na pinili ng Diyos na tawagin yung ating Santo Papa, no, si Pope Francis, yung ating minamahal na Santo Papa, no, na totoong
yung puso niya ay sa mga pastoral na gawain ng simbahan. No? Siya ay tinawag ng Easter Monday, no? Nasa loob ng octave at nakapagbigay pa siya ng Urbi et Orbi blessing. Ito yung pagbabasbas ng Santo Papa sa buong mundo nung Easter Sunday. Nakapagbigay pa siya ng huling homily at nakapagsalita pa siya para sa sambayan ng Katoliko, no? Mahalaga itong ating pinagdiriwang. Ngayon, ang ating pinagninilayan ngayon ay yung gospel ng Second Sunday of Easter na itinalaga na rin bilang Divine Mercy Sunday, no? Kaya nga mahalaga itong ebanghelyong ito dahil makikita natin dito yung malalim na habag ng Diyos, no? At ang mercy of God, yung habag ng Diyos, ito'y binigyan diin, no, sa papacy ni Pope Francis. Kung maalala ninyo, noong 2015 hanggang 2016, dineclare niya yung extraordinary Jubilee Year of Mercy. No? Di ba ngayon ay Jubilee Year dahil ang ordinary Jubilee ay every 25 years. Pero ang mga Santo Papa, pwede silang magdeklara ng extraordinary Jubilee Year at ayun nga yung ginawa ni Pope Francis para bigyan diin yung habag at awa ng Diyos. No? At napakaganda sapagkat ito yung pinagninilayan nating ebanghelyo para sa darating na linggo. No? The Gospel on the Divine Mercy Sunday, no? At ito yung may dalawang bahagi itong ebanghelyong ito, yung Sunday ng Resurrection at yung sumunod na Sunday, yung 8th day ng pagpapakita muli ng ating Panginoon kay Thomas, no? Kaya nga itong ebanghelyong ito ay patungkol sa octave din, no? Sa 8 araw na pagdiriwang, no? At unang-una, bakit ba habag ng Diyos, no? Sapagkat itong mga alagad ay takot, no? Kaya nagkulong sila sa kwarto, no? Dahil alam nila yung konsekwensya ng pagsunod nila sa Panginoon. Kung yung Panginoon nga pinahirapan at pinatay, maaring mangyari rin sa kanila yon. At hindi lang yon, sila ay sugatan at bigo, no? Dahil yung Panginoon na sinusundan nila na malakas, gumagawa ng mga himala, ay pinatay sa harapan nila. No, kaya nga parang itinaya nila yung buhay nila ng ilang taon para sumama kay Jesus, lahat ay gumuho. No? At may bali-balita na muling nabuhay si Jesucristo at naguguluhan sila. No? Kaya nga itong mga taong ito ay nandun sa loob ng isang silid sa upper room na nakakulong. At higit pa, sila rin ay nahihiya sa kanilang mga sarili dahil lahat sila ay tumakbong palayo. No? Alam natin ang naiwan lang sa crucifixion ay si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Jesus at yung minamahal na alagad si San Juan. No, kaya nga, halo-halo na yung emosyon at damdamin nila. No? Nahihiya sa sarili, naawa sa sarili, no, naaawa sa Panginoon. At dito sa kalagayang ito, sarado yung mga pinto, pumasok si Jesus. Magandang larawan sapagkat ayaw ni Jesus na makulong sila sa ganoong kalagayan. Kaya nga ang unang ibinigay ni Jesucristo ay kapayapaan. At mahalaga yung salitang kapayapaan. Sa Hebreyo ito ay shalom. Sa Griego ito ay Irene. No, kaya yung mga may pangalang Irene, Irene, maganda yung pangalan nyo dahil peace ang ibig sabihin. No? Pero ang ibig sabihin ng peace, hindi lang ito yung walang kaguluhan, walang problema, no? Kung hindi yung yung wholeness, integrity. Ibig sabihin, wasak-wasak at durog-durog yung pagkatao nitong mga alagad, binibigyan niya ng kapayapaan dahil gusto niyang buuin. No, kaya nga ibinigay niya yung kapayapaan. No? At nakita nila at nasayahan sila. Pero may mahalagang nangyari rito na mas totoong nagbigay ng diin o ng emphasis sa awa ng Diyos. Pag binasa natin yung verse 22 hanggang 23, nung hiningahan ni Jesucristo ng Espiritu Santo ang mga alagad at sinabi niya, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na. No? Ang ibig sabihin, isinusugo ni Jesucristo itong mga alagad na ito. Sabi ni Jesucristo, kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko kayo. Kung sino man patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. At alam natin, dito nagsimula yung sakramento ng pagbabalik loob o ng kumpisal. Na ang talagang kahulugan ay awa ng Diyos, divine mercy. Sa tuwing nagkukumpisal tayo, sa tuwing bumabalik tayo sa Diyos, bumabalik tayo sa habag, sa awa. At sa Biblia, alam natin
na ang kahulugan ng awa ay malalim, no? Hindi lang ito yung kalooban o damdamin na nahahabag. Sa Hebreyo, ang salitang compassion o mercy ay rahamim. Yung rahamim ay galing sa salitang rehem na pag tinranslate natin ay sinapupunan. No? Ayun talaga yung larawan ng habag ng Diyos. No? Parang bumabalik ka sa sinapupunan. Sa Griego naman, sa Bagong Tipan, ito ay isplangnisomai. No? Pero parehas lang din yung kahulugan kasi yung isplangniso, yung isplangcology nga, meron sa medicine na isang course, isplangcology. Ito yung study of all the inner organs ng tao, yung kaibuturan at kaloob-looban. No? Ayun din, parang sinapupunan din sa Bagong Tipan yung larawan ng awa. Kaya nga maganda nung dineklara ni Pope Francis yung extraordinary Jubilee Year of Mercy, binigyan ng diin ito na sa tuwing babalik tayo sa habag at awa ng Diyos, para tayong isinisilang muli, ipinapanganak muli. At ito yung gustong gawin ng Panginoon dito sa mga alagad na wasak, bigo. Gusto niyang likhaing muli. No? At ito yung napakagandang larawan. No? Kaya binigay niya ng kapayapaan. Kaya nga, kahit hindi Lenten season, kung kaya nating magkumpisal tayo. Napakahalaga yung magbalik tayo sa sinapupunan ng awa ng Diyos para malikha tayong muli. Sa tuwing nagkukumpisal tayo, dumarating tayo rong patay. Physical na buhay, pero maaring patay yung espiritu. Pero kapag nagkumpisal na tayo at pumasok tayo sa sinapupunan ng awa ng Diyos, lalabas tayo ron ng buhay. Minsan dumarating tayo sa kumpisal na wasak. Katulad nitong mga alagad na ito, nakakulong sa isang maliit na silid. At hindi na alam kung paano lalabas. At tuwing magkukumpisal tayo, napakahalaga nun, nililikha tayong muli. At ito yung larawan ng Ebanghelyong ito. Napakalalim na awa ng Diyos. Sabi nga ni Saint Therese of Lisieux, sa tuwing makikita natin yung mga kasalanan natin, tayo ay to dive in, no? Parang tumalon doon sa the ocean of the mercy of God, no? Yung karagatan ng awa ng Diyos. No? Kahit ano raw yung ating kasalanan, kapag lumubog tayo sa awa ng Diyos, totoong napapanibagong muli tayo. Ngayon, dito nila naranasan yung pagkabuhay muli ng Panginoon, at kasabay ng pagkabuhay muli ng Panginoon, naranasan nila yung habag ng Panginoon. No? Ngunit merong isang alagad na absent, no? Kaya nga yung mga kasama natin, no, maraming nag-absent palagi. Maganda tong larawan nito, yung katauhan ni Tomas. Absent siya. Pero pag ninilayan natin, ang pangalang Tomas ay salitang Aramaiko at Hebreo yan. Toma, ang ibig sabihin kambal. Dalawang tao. Si Tomas ay may kakambal na isa pang tao, pero ito ay simbolismo. Ibig sabihin si Tomas, kahit isang tao, may dalawa siyang pagkatao. Kaya nga siya absent. Anong ibig sabihin na may dalawa siyang pagkatao? Ang isang tao na may dalawang pagkatao ay may dalawang buhay. Yung pagkatao ko sa harapan ng mga alagad, ibang alagad, ito yung pinapakita kong buhay. Pero may iba pa akong pagkatao, may iba akong buhay sa labas. Kaya absent si Tomas, baka may ginagawa siyang iba. Ito yung tinatawag na double life. Isang taong hati. No? Kaya nga wala siya ron. Pero mahalaga rin yung doubt, yung pag-aalinlangan o pagdududa. Ang root word nito ay nagdadalawang isip. Di ba? Nag-aalinlangan dahil patalon-talon. Hindi niya alam kung ano yung paniniwalaan niya. Kaya nga, ang isang taong dalawa ang buhay, dalawa ang pagkatao, ay palaging nagdadalawang isip, palaging nagdududa. At ito ang kalagayan ni Tomas. Pero kung huhukayin natin, yung katauhan ni Tomas ay wasak. No? Siya ay hati, dichotomized. Hindi siya isang taong buo. No, kaya nga, sabi niya, di ako maniniwala. No? Kaya nga, ito na yung doubting Thomas, no? Yung kahulugan ng dalawa. Dalawang Tomas, patalon-talon, hindi buo ang pagkatao, hindi buo ang desisyon, hindi buo ang paniniwala. Kaya sabi niya, hindi ako maniniwala
Hanggat hindi ko nakikita yung mga sugat niya, nahawakan, na ipapasok ang aking mga daliri sa butas ng kanyang mga kamay at mga paa. Bakit divine mercy? Kasi nung sumunod na linggo, after 8 days, nagkatipon-tipon uli sila. Hindi lang nahabag si Jesus sa mga alagad nung unang linggo. Bumalik siya rin. Bumalik si Jesus para rin kay Tomas. Ito ay larawan ng habag ng Diyos. Nabigyan ng ikalawang pagkakataon. Ayaw niyang may maiwanan. Ayaw niyang may isang alagad na lahat ay nagdiriwang na dahil naranasan na yung muling pagkabuhay, ngunit may isa na nasa libingan pa rin. Kaya binalikan niya si Tomas. No? Sabi niya, Tomas, hawakan mo yung sugat ko. At mahalaga ito dahil sabi ni Pope Leo the Great, hinawakan talaga ni Tomas. Pero yung sugat ng isang taong muling nabuhay ay hindi na masakit. Pero ang gumaling, sabi ni Pope Leo the Great, ay hindi ang sugat ni Jesus. Ang totoong gumaling nung mahawakan yung sugat ay yung sugat ni Tomas, yung kanyang pagkahati, yung kanyang pagkawasak. At tayong lahat ay maraming sugat. Dumaan yung ating kasaysayan simula nung bata tayo. Minsan pag napag-uusapan yung nangyari o yung naramdaman natin o yung naranasan natin, 'di ba? Pag napag-usapan masakit. Minsan may mga sugat pa rin na nandyan, masakit. No, kaya nga nagdadalawang isip tayo na harapin ang kinabukasan kasi baka maulit yung nakaraan, 'di ba? At ito ang dilema ng marami, no? Dahil masyado tayong nasaktan sa nakaraan, ayaw na nating harapin ang kinabukasan. Ayun si Tomas. Kaya nga nakapasok doon yung mga pagdududa. Pero katulad ng mga ibang alagad, si Tomas ay nilikha ring muli ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, nagsalita si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. At alam niyo ba, si Tomas ay naging martir. Nung nag-mission na siya, maganda rin yung kamatayan ni Tomas, hinati siya sa dalawa. Pero hinati siya sa dalawa, kahit hinati yung katawan niya sa dalawa, yung espiritu at kaluluwa, yung pananampalataya ni Tomas ay buo. At dito tayo naisdalin ng darating na linggo, Sunday of the Divine Mercy, second Sunday of the Resurrection of the Lord. Gusto tayong paranasin ng Diyos ng kanyang habag para tayo ay bumalik sa buhay, no? O makaranas ng muling pagkabuhay. No? Kaya nga, ito rin ang mission natin, no? Bilang mga Bible apostles, mga evangelizer sa simbahan. Ang unang-una, para magawa natin yung mission natin, dapat meron tayong karanasan ng habag ng Diyos. Katulad nung sinasabi ko kanina, kung may karanasan tayo ng habag ng Diyos, may karanasan tayo ng muling pagkabuhay. Tayo yung mga ibinalik sa sinapupunan ng simbahan, sa sinapupunan ng Diyos, at binigyan ng bagong buhay. Ito nga yung sharing ni Sister Cheryl kanina, di ba? Sabi niya noon, very shallow yung prayer ko, no? Pero binago ng Diyos. Isinisilang muli tayo. No? Palagi tayong sinisilang at palagi tayong binubuhay. No, kaya nga, simple man o payak man yung ating mission, hindi naman mahalaga kung kilala ba yung ministry natin o kilala ba tayo sa parokya. Hindi mahalaga yun. That is the least important of all. No? Ang pinakamahalaga, meron tayong karanasan ng habag ng Diyos at tumanggap tayo ng buhay galing sa Diyos. At kapag meron tayong buhay galing sa Diyos, dahil nakaranas tayo ng kanyang habag at pag-ibig, hindi na tayo mamamalimos ng buhay. Alam niyo ba yung taong namamalimos ng buhay? Yung palaging gusto niyang mapansin, gusto niyang kilalanin, palaging naghahanap ng mga party ng kasiyahan, naghahanap ng inuman, naghahanap ng videoke, naghahanap ng outing. At yung mga, hindi natin sinasabing masama yung mga yun, ha? Pero bakit palagi? Bakit paulit-ulit? Bakit parang ayaw matapos? Isa lang namang ang sintomas. Isang taong walang buhay kaya namamalimos ng buhay. Katulad ni Tomas, hati ang kanyang buhay. May buhay siya sa loob ng simbahan, ngunit may buhay din siya sa labas. At ito rin yung panganib sa atin.
maaring mahati ang ating buhay at magiging dalawa ang ating pagkatao. Iba yung pagkatao natin sa loob ng simbahan, ngunit sa labas ng simbahan ay iba rin. No? Napakahirap na buhay. No? Mapapag-fragmentalize tayo. Ang layunin ng Divine Mercy Sunday, ng Second Sunday of Easter, ay para buuin tayong muli. Ngayon, kaya nga sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa Ebanghelyong ito, alam mo bang may sugat ka? Kung alam mong may sugat ka, hawakan mo ang sugat ko. Si Jesucristo muling nabuhay, hindi nang masakit ang sugat, at ayun ang gustong gawin sa atin ng Panginoon, na unti-unti maghilom yung ating mga sugat. Maaring maiwan yung mga peklat, at wag nating ikahiya yung mga peklat ng sugat, dahil larawan yon ng paghilom. Katibayan yon na tayo ay pinagaling. No? Kaya nga, di ba, pag nag-share tayo minsan, huwag tayong mahiya ikwento yung nangyari sa ating buhay. Ngunit tayo pinagaling ng Panginoon. Ipakita natin yung mga peklat na gumaling. Ganito ako dati, ngunit pinagaling ako ng Diyos. Malayo ako sa Diyos, inilapit niya ako sa Kanya. At paulit-ulit. No? Ito ang misyon ng mga alagad. Sabi ni Jesus, kung paano kung isinugo ng Ama, isinugo ko ng Ama para patawarin ang kasalanan ng sanlibutan, isinusugo ko rin kayo. Kung sino man patawarin ninyo, pinapatawad na. At ito'y gawain ng simbahan, ng mga obispo at ng mga pari, ngunit hindi lang kami, hindi lang ang mga kaparian. Lahat tayo ay inaanyayahan na magpahayag ng pag-ibig at habag ng Diyos. Ito nga yung talagang defining mark ng papasin ni Pope Francis. No? Inihayag niya paulit-ulit hanggang sa huling hininga, sa kanyang huling lakahibla ng kanyang lakas, na tayo ay magtiwala at huwag matakot. Palaging pumasok sa habag at awa ng Panginoon. Sige, pwede na tayong magtaas ng ating mga prayers. Kung sino man nais magtaas ng prayers dito sa Zoom, mag-video po kayo kung kaya at mag-unmute at itaas ang inyong panalangin. At bilang isang simbahan, isang katawan, lahat tayo ay sasagot. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, kung ano man po yung mga sakit or mga sugat po na hindi pa po humihilom sa amin sa ngayon, ikaw po sana ang patuloy na magpagaling at magpalakas po sa amin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Eternal rest, O Lord, grant to our Pope Francis, and let your perpetual light shine upon him. Let, Lord, the mercy and grace that overflows from your resurrection be upon him and lead him to eternal life to the bosom of our Father. Panalangin po natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, patuloy po akong nagpapasalamat sa mga habag na ipinaramdam niyo sa akin mula nung lumalim po ang pagkakakilala ko sa inyo. Sana po ay lumawig ang ganitong aking pakiramdam at aking kaligayahan sa tulong na rin po ng banal na Espiritu. Tinataas po ito sa ating mahal na Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang Dinggin mo aming ang aming panalangin. panalangin. Tanggapin mo, Ama, ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin na natili sa aming mga kalooban sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Announcement, Tere.
Yes po, Father. So, ito po, i-share ko po yung screen ko, pero paki-correct po, Father, kung tama po yung mabahagi ko. So, ating monthly meeting information po para sa buwan po ng Mayo ay gaganapin po sa May 17, 2025, simula po ng 9 a.m. hanggang 12 noon. Nagaganapin po sa second floor multipurpose hall sa Rayfers Building, San Carlos Seminary. Tama po, Father? Oo, yes, yes. Ayan. Ayun po. So ito po para sa mga nanonood po sa ating Facebook, open po ito sa lahat. Hindi lang po sa mga bahagi na po ng kanilang hindi lang po para sa mga members po ng kanilang parokya na kasamahan namin sa Biblical Apostolic Ministry, pero para din po sa iba na nais pong malaman kung ano po ang aming ginagawa, ang mga pinag-uusapan po namin sa aming ministry. So maaari po na pakidala po ng inyong Biblia, ng inyong notebook at pencil po, at paki-confirm po ang inyong attendance sa inyong parish coordinators. Para naman po sa mga iba po na hindi pa po parte ng kanilang parokya, pwede niyo pong i-message po ang aming Facebook page, at o kaya po ako, si Ate Tere Maitem po, para po i-confirm po na kayo po ay darating. So invite niyo po inyong mga kasamahan, mga kaibigan, para po sa ating makabuluhan pong pagtitipon. Okay, at next. Ayan. Ayan, ngayon po, muli po namin kayong pinapaalalahanan na meron po tayong annual biblical retreat sa darating na August 29 to 31, 2025. Doon pa rin po sa St. Michael Retreat House, Antipolo. So para po sa mga nagtatanong, nilimitahan po namin ng mga participants po ng hanggang 215. Maaari na rin po na mag-ipon po tayo. So ang ating registration fee po ay 3,000 pesos po para po sa whole retreat na po ito. Ayan po. So maaari niyo na po i-message po ang inyong mga coordinators kung kayo po ay dadalo. Ayun lang po, Father. Salamat po. Salamat, Tere. So yung ating unang-una, yung annual biblical retreat natin, ang ini-invite ko dyan, nakausap ko na si Cardinal Tagle para magbigay ng retreat. And then yun sa Sunday, si Cardinal Advincula sure na nag-confirm na para pumunta, no, na mag-celebrate ng culminating Eucharist natin. Pero hindi ko alam kasi namatay si Pope Francis. Hindi ko alam kung magiging available pa si Cardinal Tagle, no? Padalangin natin, no? Sana maging available siya. No, anyway, tuloy pa rin naman, no? Kahit na iba yung maging speaker. Ngayon sa May 17, naalala niyo meron tayong Advent Recollection, meron tayong Lenten Recollection. Ngayon, binibigyan din ng simbahan na magkaroon tayo ng Easter Recollection, no? At ang plano po sana natin sa May 17, meron tayong Easter Recollection, no? At ibibigay na lang po namin yung topic, pero mahalaga po nandun kayo at mag-confirm na po kayo, no? Okay, and then nung nakaraang 2 weeks ago, no, bago magmahal na araw, yung ibang mga Bible apostles natin, pumunta kami sa dalawang ospital, no, sa San Lazaro Hospital at sa San Jose Reyes. Napakagandang karanasan, no? Naka-PPE yung iba. No, inanoint namin yung maraming may sakit. Pag-anoint ko ng maraming may sakit, kinausap sila ng mga Bible apostles. Talagang nabigyan sila ng konsolasyon. Makikita mong nagliwanag at nagkaroon ng pag-asa yung mga muka, no, ng mga tao, no. Napakaganda na itong ating mission. Ngayon po may darating tayong mission. Ito naman po yung sa jail, no, sa kulungan. Kasi sabi ron ni Jesucristo sa Matthew chapter 25, di ba? Nagkasakit ako, ngunit hindi nyo ako dinalaw, no? Pero nilagay din doon ni Jesucristo, nakakulong ako, no, pero hindi nyo ako pinuntahan. No? Parang ito'y pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon. No? Meron pong pinaplano na bubuo ng Bible sharing sa correctional. No? At maaring i-contact po yung mga parish ninyo kung sino yung malapit doon sa correctional na pupuntahan, no, para mag-serve, no, o kaya mag-mission doon, no, mag-facilitate ng Bible sharing, kasi mahalaga sa mga nakakulong din yung salita ng Diyos at mabigyan sila ng pag-asa. At sa mga iba pang city jails, inaayos pa po natin. Sana po makiisa po tayo sa mga mission na ito. Ha? Sige po, kung wala na, Tere, wala na ba? Wala na po. Yun pa rin po. Iniimbitahan pa rin po namin kayo sa ating weekly, Biblical Spirituality Weekly. Pati na rin po sa mga parokya po na amin pong kakausapin kung pwede po sila magbahagi. So maraming salamat po ulit sa Santissimo Rosario Parish na naging host po natin ngayon. Ayun lang po, Father. Salamat. Sige po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Pagpalain kayong lahat. Gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Umayo kayong taglayang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. 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 Happy Easter! Happy Easter. Happy Happy Easter! Oh, Father, salamat. Night Salamat, po. Father Ado. Good night. Good night.